Kung bago ka pa lang sa ating channel ay meron sana akong munting hiling. Papindot po sana ang like, notification bell at subscribe button. Libre naman po ang pagpindot dito. Maraming salamat. Oliver trapped. Off balance three. And he puts it in. And a chance at four. Clear. Throws in straight away. It's healed. Parang playoffs ang datingan at sobrang angas ng laban. Quarterfinals ng NBA season tournament. Do or die game ng Boston Celtics at Indiana Pacers. Tapat ang bawal kumurap at pumikit dahil ang bawat talbog ng bola ay parang lumiliyab at kapanapanabik. Pero bakit nga ba sumiklab at sobrang init ng labanang ito? At ang loob ng Gainbridge Fieldhouse Arena sa siyudad ng Indiana ay nabalot ng hiyawang dumadagundong kasabay ng mga sigaw at palakpakang malulutong. Opening quarter ay nangibabaw ang lakas at angas ni Brown at ni Tatum na palaging gigil at gutom ng panalo. Pero ang Indiana Pacers ay nananatiling kalmado at kumukunikta ang kanilang outside shooting, kaya ang Boston Celtics nalyamado sa laban. Sa first quarter, 2 points lang ang nilamang. Second quarter ay patuloy na nilalaspag ng Boston Celtics ang pinta ng Indiana. Walang awa nilang inaatake ang inside defense ng Pacers. Pero ang Celtics hindi pa rin nakalayo dahil ang outside shooting ng Indiana ay umaapoy rin at nakakapasok. Subalit umaangat ang liksi at husay ni Jason Tatum kaya natapos ang first half 55-48 ang talaan. Boston Celtics pa rin ang may hawak ng kalamangan. Third quarter highlights, gusto ring patunayan ni Tyrese Haliburton na meron siyang sagot at panukli sa bangis at angas ni Tatum. Kaya under 5 minutes ng third quarter, ang Indiana Pacers talagang no retreat, no surrender. At ang kalamangan ay biglang nabaliktad. Boston Celtics na ang humahabol. Indiana Pacers na ang nagdidiwang at sumisipol. 85-78, Boston Celtics na ang nagagahol. Fourth and final quarter, palitan ng maaanghang na opensa at talagang walang pumapalya at parehong hindi nauubusan ng bala. Last 5 minutes ay dumikit sa 96 all ang score hanggang sa nagpalitan ng lamang. Ang timplada ng laro sumasagitsit sa anghang. Last 2 minutes ay meron pang asara na nangyari. Masyado raw maliit ang pantay ni Nesmith. Talsik ang kalbong nagbabantay. Umaangas na rin sila sa sariling bahay. Naitabla uli ni Tatum sa 105 sa kanyang pull-up jumper. Pero si Haliburton muli, talagang unlimited ang panukli. Off-balance triple na may kasama pang foul ang kanyang pinasiklab sa harap mismo ni Brown. At wala na rin halos na isagot pa ang Boston Celtics at nabaon pa sila ng tuluyan at naulol dahil ang Indiana Pacers ay muling pumabulusok ng crucial triple. Kaya sa ingay at dagundong, mahirap nang maapula ang apoy at momentum. Boston Celtics man ang umangat sa simula ng laban, pero bago maghingalo ang orasan at sa nakakabinging dagundong, Boston Celtics ang bumulagta at tumikom. Nakuha ng Indiana Pacers ang napakagandang tagumpay. Dihado man sila sa laro, ang kanilang apoy ay tuluyang lumiyab at pumaso. Habang sa kabilang dako ng komprehensya, quarterfinals din ng New Orleans Pelicans at Sacramento Kings. Do or die game din ang laban at kung sino ang makasilat ng panalo ay aangat papuntang semis at marating ang kampyonato. Magandang laban din ang ating nasaksihan. Pero ang first half ay nadumina ng taga-Pelicans. Hirap ang Sacramento na maidikit ang talaan. Under 1 minute sa third quarter ay natapyas pa ng Sacramento Kings sa 4 points ang lamang. Subalit parang bumbero na pamatay sunog naman si Ingram. Kaya natapos ang third quarter 100-91. Angat pa rin ng 9 points ang New Orleans Pelicans. Fourth and final quarter, quick 5 points agad ang inambag ni Monk upang maibaba ang lamang.
Pero nagmimistulang ice tubig ang opensa ni Brandon Ingram na pumipigil sa pagliyab ng kanilang kalaban hanggang tuluyan na ring mabaon ang Sacramento Kings sa malaking kalamangan dahil na rin sa epektibo at higpit ng depensa at sa malangis na opensa ng New Orleans na kahit Pelicans ang dumayo sa larong ito, kinatay lang nila ang mga hari sa loob ng bakuran ng Sacramento.